me something, it might just take the pain away. Heto na nga ang aming dinner for today's video, guys. At lehero lang ang aming dinner for today's video. Or light lang ang aming dinner. Kasi nga, super duper na namimiss na namin tong pagkain na to. 'Di ba? Mexican food for today's video tayo. So, eto na nga at gagawa ako ng quesadillas at ready-made na po yung ating pasta. 'Di ba? So, ito ang ating gagawin ngayon at pinuno ko siya dyan ng keso, guys, or cheese, or kung anong cheese ang gusto nyo or anong klaseng keso ang gusto nyo, pwede pong ilagay natin dito sa ating gagawin na kumusta nga ba? Quesadillas. So, eto na nga, guys, at isang buong ano yan, pasta, I mean itong pinaka pan niya, tinapay, and then lalagyan natin siya dyan ng keso at tapos ilalagay natin sa kawali. Guys, nagkamali ako, dapat inuna ko pala yung tinapay doon sa kawali, saka doon ko na lang binudburan ng ating keso. O depende sa gusto nyo. Ako ganyan, nagkamali ako. Kasi pinakita ko muna sa inyo, dinonstrar ko sa inyo kung paano ko nilagay yung keso. Pero al final, eske dapat direkto na yung ating tinapay dyan sa sarten or kawali. So, ito na nga at habang tayo'y naggagawa ng ating quesadillas at tinakpan natin yung ating kawali ay para mag-melt na siya doon, maluto na siya. And then, siyempre, babaliktarin natin yun. And then, pagkatapos, eto, naghahanda na ako ng pang-toppings natin doon sa ating quesadillas. Kasi guys, namimiss ko talaga to lalo na noon. Ay nako, tuwing Biyernes at Sabado ng gabi ng madaling araw. Pagkatapos ko na magtrabaho, yung kaibigan ko na si Lisel, lagi kami kumakain sa Bips. Talagang yan at yan ang talagang ino-order ko, guys. Tapos yung aking panghimagas na tarta de queso. Super duper. Always yun ang order ko talaga. Grabe. Kaya yun. So, eto na nga at nagpipreparar na tayo ng ating mga ingredients na iba na ilalagay natin sa ibabaw ng ating quesadillas. So, ito din ay perihil or cilantro. Pero, dahil wala tayong cilantro, perihil ang nilagay ko dito. Pwede naman yung both kung anong gusto nyong ilagay. Pero, mas gusto ko din ang perihil. 'Di ba? Sa mga nakakaalam nito, pampalinis din po ito ng dugo at saka yung ating mga laman loob. Hindi na ako masyadong magbabanggit ng iba pang mga kasi baka maano tayo. So, eto na nga at saka antioxidant din ito kaya kailangan din kumain tayo ng mga ganitong dahon-dahon, kumbaga. So, ito na nga at pipinuhin natin to ng pinong-pino sa ating pagpreparar ng ating toppings doon sa ating quesadillas. So, guys, eto na. Ito na nga, baliktarin na natin ang ating quesadillas, guys. Ganyan. Yan. So, takpan ulit natin para siya ay talagang super duper na malambot siya, yung kanyang keso. So, kung ayaw nyo naman ng ganyan, kasi ang gusto ng anak ko, medyo tustaw-tustaw, ganyan, gusto niya. So, kaya yun. And another, gumawa ulit ako dahil tig-isa kami. Pagkatapos, gagawa pa ako dyan ng ating burritos, guys. Okay? Yung mga pagkain na ganito, nakakamiss din, guys, paminsan-minsan, diba? Kahit na hindi tayo sanay sa mga ganito. Talagang masarap din kumain ng mga pagkain ng iba-ibang bansa, 'di ba? Nakakamiss din talaga kapag natikman mo na yung isang pagkain na napakasarap, talaga naman mamimiss mo din siya kahit papaano kumain ng mga ganito. So, hindi man tayo makakain sa restaurant, ay pwede naman tayong gumawa, 'di ba? So, yung ganitong mga bagay na natitikman natin pag pumupunta tayo sa mga ibang restaurant ay pwede naman to. Ito na nga yung ating karne picada. I mean, ito yung ginawa ko kagabi, guys, na ating karning giniling. Ginisa ko lang siya sa bawang sibuyas. Pagkatapos nilagyan ko siya ng konting tomato sauce.
at saka asin, paminta, bawang na durog. Yan. Pagkatapos, siyempre, nung lumamig na siya, ganyan itsura niya. So, ininit ko muna siya bago ko siya dyan ipalaman sa ating burritos o tacos. Kasi marami-raming pangalan to. So, ito ang ating burritos. Yung burritos kasi sa Mexico, ay ganyan ang kanilang paggawa. Yung tacos naman, yung parang siyang banig na tiniklop na parang pamaypay. Ganun ang tawag naman nun. So, depende po yun sa laman na ilalagay ninyo. Yung iba, karne with rice, ganyan ang ginagawa nila, with cheese, kung ano-ano. Pagkatapos, merong pang lettuce, o lechuga, ganyan ang mga nilalagay nila, 'di ba? So yan na nga ang ating version ng ating burritos, guys. So siyempre, balutin natin ng maayos. Pagkatapos ay ilalagay natin sa kawali para uminit din siya. Pagkatapos sakpan natin. At mahinang apoy lang siya, guys, para talagang super duper na sobrang mainit siya. So ito na nga at hinihiwa ko na ang ating quesadillas, ganyan. So, wala kasi kaming kutsilyo na pang pizza, kaya ito na lang ang ginagamit ko, guys, yung ating gunting. Pero, talagang super duper naman na nakakatulong siya dahil lahat naman ng aking mga gawain dito sa aking kusina, talagang nakakatulong ang gunting kahit papano. So, ito na nga at lalagyan na natin siya dyan sa ibabaw ng ating tinadtad na kamatis at yung ating perihil, ilalagay din natin dyan. Yan. 'Di ba? So, ganyan. So, ito ang namimiss ko, guys, sa beeps noong unang panahon. Grabe, hindi na ako makatiis kasi talagang gustong-gusto ko nang kumain at matikman. Grabing sarap, lalo na yung keso, guys. Super, super duper na melted siya doon sa loob. Grabe. Super sarap. Nakita nyo, yung keso. Grabe talaga. Ay nako, abang ako nagbo-voice over, naglalaway ako dahil talagang super duper sarap. At ito na nga at baliktarin natin siya. 'Di ba? So, ang aking ginawang burritos ay, ang total nito ay 2 lang, guys. Pero malalaki yan kasi alam nyo kung bakit. Hihiwain natin yan sa gitna. Ipapakita ko sa inyo. Pwedeng pa-slide, pwedeng diretso ang pag-slice. Depende po sa inyo. So, eto na nga ang aming lamesa, guys. Tingnan nyo naman, napakasarap ng aming dinner. 'Di ba? So, yan. At tara, kain tayo. Grabe, super duper sarap. At kung wala kayong sauce naman dyan, pwede naman ang ating ketchup. No, 'di ba? Nakita nyo? Yan. Ay, isa nga pala, yung karne picada, I mean yung giniling na karne yan. May ano din yan, guys, patatas na nilagyan kong pa-kwadra-kwadrado na maliliit, ganyan. Yan, tapos igisa natin ng maayos para yung pagkain hindi nasisira talaga. So, eto na nga, 'di ba? Super duper talaga. Tig-isa kami nung anak ko, guys, ng isang ganyan. Isang malaking ganyan. Grabe, naubos ko talaga kasi paborito ko 'yan, guys. Pero yung burritos hindi na ako kumain dahil napakabigat nun sa tiyan. Dahil alam niyo na yung patatas, hindi ko kayang kainin. Dahil busog na ako diyan, nabusog na ako diyan sa quesadillas na kinakain ko na super duper sarap talaga, grabe. Napaka-easy lang nito. Pwede nyong gawin. At kung wala kayong pasta or tinapay na ganyan, pwede nyong gawin yan, guys. Harina, tapos tubig, tapos mantika, sa kanyo imamasa. Ganyan ang gagawin ninyo, ha? So, eto na nga, guys. At nung por la noche, yung gabi na kami ng anak ko, tawag dyan, nagre-relax ay kumain ako ng mansanas na may vinegar. Grabing sarap. Isinasawsaw ko yan dyan, guys. Yung vinegar, lagyan nyo ng salt and then halu-haluin ninyo kung gusto nyo merong tawag dun sili, pwede rin. Pero ako hindi ko siya nilagyan ng sili, guys. Dahil baka sabi ko kumain yung anak ko mainggit, makasawsaw man lang siya. So, pwede siyang kumain. At ito na nga, ipinakita ko sa inyo yung pagbalat ko ng anong tawag doon, ng mansanas. Nakita nyo, di ba? Ang ganda. Kapag nasanay ka na magbalat ng pabaliktad, guys,
ganda kasi safety yung kamay ninyo, hindi maihiwa, kontrolado nyo kung paano igalaw yung inyong kutsilyo sa kamay ninyo, ganun yun guys. So ito na nga at ito hiniwa-hiwa ko na siya ng maninipis guys, super duper talaga, grabing sarap, tingnan nyo naman talagang binabad ko siya dyan sa suka. So guys, hanggang dito na ng aking video. Please naman kung nagustuhan nyo, please like and subscribe and ring the bell. Bye-bye. Ingat po kayo. God bless.